Manual transmission, walang fog light, steel wheels lang, hindi leather seats, check. Kung 4 picks one word ito na game, malamang ang sagot mo ay base model. At kung yun ang sagot mo, tumpak. Dahil ang base model na variant ng isang kotse ay sadyang ginawa para sa mga katulad natin na budget conscious. Pero alam nyo ba na ang pagkuha ng base model na variant ang maaaring isa sa wisest decisions na pwede mong magawa? Ha? Paano? Una sa lahat, yung transmission. Oo, halos lahat ng base model sa Pinas naka-manual. Pero alam nyo ba na bukod sa thrill nito sa driving, ay mas engaging mag-drive ng manual? Sabi ng iba, nako, manual. Mahirap yan sa long drive. Oo, siguro kung hindi ka sanay. Pero sa mga manual users dyan, alam natin kung gaano kasaya at ka-engaging ang driving. Lalo kapag stick shift ang gamit. Di ka antukin sa long drive. Di katulad kapag automatic trane ang gamit mo. Paano yun di ako marunong mag-manual? Well, madali lang. Mag-driving lessons ka. I assure you kapag natutunan mo na ang manual, mas hahanap-hanapin mo to kaysa sa automatic. At bukod nga sa thrill ng driving experience ng manual transmission, ay generally mas mura pa ito sa maintenance kumpara sa automatic. Bakit kamo? Kasi nga mas kaunti ang moving parts na nasa manual tranny kumpara sa automatic. Akala mo lang mas simple ang automatic transmission pero mas complicated ang setup nito dahil mas maraming parts at dahil dyan, mas expensive ang repairs once nasira. Pangalawa, si base model daw walang fog lights or may slot for fog lights pero walang installed na actual fog lights. Hala, paano na? Madali lang yan mga pre. Dibilhan mo kapag may budget ka na. In my case naman, nakatira kasi ako sa part ng Tagaytay. Grabe ang fog dito mga pre. I have lived all my life not feeling the need to use my fog lights dahil napakalinaw ng headlights ko. So para sa akin, buying a base model which doesn't have fog lights isn't necessarily a deal breaker. Especially kung malinaw naman headlights ng kotse. Pangatlo, naka-steel wheels lang sa base model. May hubcap lang para mas mukhang desente. Eto, bigyan ko kayo ng info. Alam nyo ba na ang steel wheels ang pinakamatibay na uri ng wheels? Pero syempre, hindi naman pangkarga ang kotseng bibilin nyo. Ang akin lang, kung tibay at tibay ang pag-uusapan, dun talaga ako sa steel wheels. Pang-apat, heto. Sus, si base model naman hindi naka-leather seats. Kung alam nyo lang kung gaano ka-easy at kamura yan mga pre. Humanap ka lang sa FB ng mga nag-home service na nagkakabit ng leather. Ito, true story ko. For 5,000 pesos plus 1,000 pesos na installation, may napakaganda na akong two-tone na leather seats para sa Toyota Rizz ko. Fit na fit yan kasi talagang tinahi nila according to the seats. Ilan pa sa mga bagay na maaaring wala si base model ay repeater side mirror, smart entry, additional airbags, hindi naka LED lights, hindi naka two-tone, at iba pang mga bagay na kung tutuusin na hindi na halos ganoon kahalaga para sa isang sasakyan. Bukod pa sa mga nabanggit ko, ang pinakamahalaga sigurong aspeto ng isang base model ay ang presyo nito, pinakamura. Let's take for example the Kia Sonet. The base model LX manual sells for only 758,000 pesos. The LX automatic transmission on the other hand sells for 868,000 pesos. So a difference of 110,000 pesos. Now, for the said difference, which is again 110,000 pesos, magkakaroon ka na ng automatic transmission na para sa marami ay mas convenient sa long drive, and then yung steel wheels ni manual magiging alloy wheels na, and yun. Halos yun lang yung difference lang dalawa. Marami pang aspects ang base model versus higher variants na alam kong hindi ko pa na-discuss dito. In the end, it will be up to you to decide. After all, ikaw naman ang makakapagsabi sa kakayahan mong magbayad at sa preferences mo. Pero para sa akin, the best variant is the base variant. Ikaw, ano sa tingin mo?